Shout out. First start ng ating motor. Ang takbo ay 1531.2. At nag-change oil tayo kagabi. So long press lang natin. At ito yung kanyang first start. Napaka-smooth ng kanyang andar. Center stand na natin. Center stand. May leak. So yun, wala namang leak sa ilalim. Kagabi kasi ito change oil. At yan yung kanyang andar. Hinugasan kasi kagabi. May tubig pala ditong nag-i-stuck. Wala namang leak. Sa ilalim. Tingnan natin. Wala naman leak. Napaka-smooth ng kanyang andar. Yan po ay 0-0. Tatakbo lang po tayo ng 40 to 50 hanggang ma-reach natin ang 100 kilometer. So patuloy natin mamaya sa highway. At ayan nga po ay nakapag-change oil na tayo sa kagabi. Tinakbo ng ating motor is 1,500 kilometer. At sinukat ko yung oil na kinuha ko galing sa makina, nilagay ko ulit sa lalagyan. At ang range ng oil level ay mga nasa 800 ml na lang. Kaya required natin na mag-change oil every 1,500 kasi yung oil natin ay nasa 800 ml na pag nasa 1,500 na. At wala namang leak yung aking motor at chinek ko na at tinignan ko ang tambutso ko, wala namang oil na malabas galing sa kanyang valve seal. At kaya mag-change oil na tayo hanggat maaari every 1.5 kasi nagbabawas yung oil ng ating mga MC, lalo na sa mga Yamaha. Pero nakadepende rin sa unit. Pero na-check ko naman yung buong engine sa mga leak. Wala namang leak sa magneto, wala rin. Sa may CVT banda, wala rin. At saka sa tambutso, wala naman. Tuyong tuyo. At walang usok na lumalabas. Ngayon ay takbuhan natin ay 40 to 50. Hindi tayo pwedeng magpabilis kasi hindi pa naka-lubricate ng maayos yung ating oil. Hintayin natin mag 100 km or 1 week bago natin bakbakin. Kasi hindi naman to pang racing yung motor natin, pang service lang naman ito. At ang yung 40 to 50 ay mabilis na yun. Napaka smooth
napaka smooth patakbuhin. Kaya sa mga hindi nagche-change oil dyan ng every 1.5, nihintay pa yung 2,000. So napakadelikado po sa engine natin, kasi lalo na sa mga Aerox, naka chrome bore tayo. Kahit steel bore pa yan, sabihin mo nagbabawas yung oil. Yung minimum natin is kunyari 900, so 800 na lang. Kung kinakailangan ng makina ay 900, so mauuwi yan sa pagkasira. Oh, dami itong motor. Eto na, pero dito tayo pwesto. Dito tayo racing. Osmo talaga guys. Bante tayo. Shout out sa mga nagamotor, sa mga taga Bacolod City, mga nasabay ko. RM Aerox 155 ka sa kilid. Yun na, sumigbat na yung click. Ayun o, Aerox o. Kung naka ano na yun, kargado at naka-rem. Yun o, kung putok-putok pa, malaki gastos pag ganun. Malaki gastos. Motor natin yan, no? Parang e-bike na lang. Wala talaga kang maririnig na ingay. Parang e-bike na lang yung kanyang tunog. Oh, napaka-smooth ng 50 magbagong change oil. Andiyan sa pupunta tayo ng NGC, maghahatid lang man tayo. Dandahan lang natin. At meron akong napansin sa aking motor mga kabosing. So, di ba pag umaga mag-start ka, yung gulong ko pag naka center stand umiikot, tapos yung RPM ng aking motor is 1.5. Umiikot ba talaga yung gulong ng scooter pag naka center stand, na hindi naman pinipiit yung kanyang binipihit yung kanyang silinyador. Comment down below nga kung normal o pa po ba yan yung umiikot yung gulong. Kasi sa nakikita ko sa iba na mga brand new na mga Aerox 155, mga on the click o ano pa dyan motor, basta scooter, hindi umiikot yung kanilang gulong. Bakit sa akin ang sobrang bilis, mabilis umikot nung gulong kahit naka center stand. Paki-comment down below nga kung may problema ba yung ating panggilid. Okay guys, napabilis ang biyahe natin, no? Ito guys, 40 lang yung takbo ko, pero mabilis na. Natin to bakbakin kasi masisira yung engine natin. Bira na ng bira.
Kung sa tao pa nadidepress din yung engine eh. Hindi naman to pang karera. At kung gusto mong tumagal yung motor mo, ay change oil mo lang every 1.5 na walang problema sa makina. Ang problema to sa motor na to is ang goma. Yun lang, goma. So far yun lang. Tsaka yung mga shock, yun lang. Pero sa makina walang problema. Sa 6 na taon na dinadala ko, hindi to nakaranas ng namatay, ano ba yun sa Tagalog, yung nagloloko. Dito nagloloko yung engine niya. Kaya gumamit kayo ng oil na narapat sa inyong mga motor. Sa akin Blue Core, kasi yun yung ano talaga ni Yamaha. Blue Core yung recommended sa kanya. At sinubukan ko naman ng 6 na taon at yun, maganda naman yung performance ng motor. At gumamit ka rin ng TIA Carbon Cleaner. Every 3,000 kilometer ay lagyan mo siya sa gasolina. Ihalo mo lang kahit anong gasolina para malinisan yung inyong piston, carbon, kasi hindi naman natin alam kung saan kayo nagpapagasolina, kung hindi natin ma-sure kung malinis ba. So ako sa Shell ako nagpapagasolina at sa Petron. Tapos sinasabayan ko pa ng carbon cleaner every 3,000 kilometer. Now guys, napaka-smooth po ng takbo pag ginamit nyo. Ilang taon ko na yung ginagamit, every 3,000 kilometer, para malinisan na rin yung mga valves natin. Kahit sa mga karburador na mga motor ay pwede yan. Subok na yan. Basta lagay nyo lang sa tangke, tapos pag-gasolina kayo para mahalo talaga yung carbon cleaner na PIA. Okay, so parang brand new pa rin yung andar ng motor ko. Napaka smooth. Basta alagaan lang natin sa change oil at sa carbon cleaner. At kung maglalagay ka niyan ay hindi mo pa mararamdaman yung tawag nun, yung pagbabago. Siyempre nililinisan niya pa yan eh. Mararamdaman mo yan pag nasa ilang kilometro, mga 100 kilometers na yung tinakbo ng motor mo. Yun, mararamdaman mo na, or 1 week mararamdaman mo na yung pagbabago. O depende sa biyahe mo. Kung mga long ride ka, mabilis lang yung mabilis mo yung mararamdaman, kasi gamit na gamit yung motor mo eh. Ganda talaga. Sino ba yan sa likod ko? Tuduhan natin. Hindi na tayo makalusot dito sa gilid. Yun lang. Kaya kung gusto mong tumagal ang buhay ng motor mo ay i-change oil mo na. So let's go. Thank you sa inyong pagsubaybay sa ating video at pagsuporta. God bless po.